Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Napatingin si Miguel sa ibabang bahagi ng bar. May napansin siyang isang babae na sumasayaw sa gitna ng dance floor. Napamura siya nang makilala ang babae na ngayon ay hinimas-himas ng kung sinong gagong lalaki na yon. Binatawan niya sa table ang kanyang iniinom at nagmamadali siyang lumakad pababa ng hagdan. "Bro, saan ka pupunta?" wika ni Alvin, ngunit hindi siya nito pinansin. Nagmamadali siyang makarating sa dance floor. Bago pa may magawang hindi maganda ang lalaking yon, baka mapatay niya ito. Hinaklit niya ang lalaking humihimas sa balakang ni Ramona at agad na inundayan ng suntok sa panga. Bumagsak ang lalaki sa sahig at nagtilian ang mga tao sa paligid. Habang parang si Ramona ay natulos sa kinatatayuan nito at nakatitig lamang sa kanya. Bumangon ang lalaki at akmang susuntukin siya, ngunit mabilis siyang nakaiwas. "Don't you dare touch my woman!" Sigaw niya at walang kaabog-abog na binuhat si Ramona na parang sako ng bigas. Natauhan si Ramona at nagsisigaw dahil sa ginawa niya. "Ibaba mo ako, Miguel! Walang hiya ka!" Sigaw niya habang sinusuntok ang kanyang likuran. Umakyat siya sa second floor habang bitbit niya ito sa kanyang balikat. Ang mga bouncer ay pinipigilan ang dalawang lalaki na sa tingin niya ay bodyguard nito. Iniupo niya ito sa malambot na upuan. Ang mga kaibigan niya ay gulat na gulat sa nangyari. Akma itong tatayo, ngunit pinigilan niya ito. "Where do you think you are going, ha?" Asik niya habang nagngangalit ang kanyang mga bagang sa galit. "To the comfort room. Do you wanna come?" "Yes, let's go." Akma niya itong itatayo, ngunit tinabig siya nito. Naiiling na lamang ang kanyang mga kaibigan sa mga nangyayari. "Akalain mo nga naman, sa isang bar pa kayo nagkita?" wika ni Andrew. "Babalik na ako sa table ko. Baka hinahanap na ako ng kasama ko," saad ni Ramona. "No, you will stay here with me. Text mo na lang siya na you are okay," saad ni Miguel. "Sino ka para utusan ako, ha? Pag sinabi kong babalik na ako sa table ko, wala kang magagawa," singhal niya. "Go ahead, subukan mo para makita mo kung ano mangyayari sa'yo." Ginusuan na lamang siya nito at nag-cross arms at hindi na kumibo pa. "Waiter, can I get ice cold water here?" utos niya. "Wow, water lang talaga ang inumin mo?" "That's for you, para may masmasang ka," saad ni Miguel. "Bakit? Sinabi ko bang gusto kong uminom ng tubig, ha? Kung gusto mo, ikaw ang uminom niyan hanggang sa malunod ka." Inis na litanya nito sa kanya. "Para pala kayong aso at pusa pag magkasama," pangaasar ni Alvin. Iningusan lamang siya ni Ramona ng labi at inirapan. "Pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang?" saad niya. "Para ano pa? Wala naman tayong dapat pang pag-usapan, hindi ba?" Marami tayong dapat pag-usapan," saad niya. "Ano bang dapat nating pag-usapan, ha?" Inis niyang tanong. "About us. Nag-iwan ka sa akin ng sulat. Ang sabi mo, mahal na mahal mo ako. Umalis ka nang hindi ka nagpapaalam at hindi man lang ako pinakinggan. Hinintay kita. 5 taon kitang hinanap. Tapos, babalik ka na may kasama kang ibang lalaki?" Asik niya. Nakita niya ang pagkagulat nito sa mga sinabi niya. Napaawang ang kanyang labi at magsasalita na lamang siya na may biglang nagsisigaw sa ibaba at nagkakagulo. "Munchkins, where are you? Ilabas niyo ang babaeng hinahanap ko kung ayaw niyong pabagsakin ko ang bar na ito." Sigaw ng isang lalaki na panigurado niyang si Harold. "I'm here, pumpkin pie. I'm okay," saad nito at nakita niyang nagmamadaling umakyat si Harold sa itaas kasunod ang kanyang mga bodyguard. Niyakap nito agad si Ramona pagkaakyat niya at hinalikan sa noo. "Oh my God, I was worried about you. Na tumawag sa akin si Donna na nawawala ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo," wika ni Harold. Yumakap ito kay Harold at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito.
I'm okay. May nambastos kasi sa akin kanina sa dance floor at tinulungan niya ako. Sabay tingin sa kinatatayuan ni Miguel. Thank you, Mr. Montenegro. Iuwi ko na si Munchkins, wika ni Harold. Hindi na siya kumibo at tumitig lamang siya sa mga iyon habang lumalabas ng bar at may kasunod na halos 10 bodyguards. Wow bro, grabe, ang daming bodyguards na nakasunod sa kanila. Mahirap kalabanin ang mga Miranda kaya mag-ingat ka. Nakita mo naman siguro kung gaano kamahal ng Harold na yon ang babaeng gusto mong bawiin sa kanya. Mahabang litanya ni Alvin. Wala akong pakialam. Pabawiin ko kung ano ang akin. Saan niya? Wow, kailan pa naging sayo si Ramona? Wika ni JB. Shut up dude. Singhal niya at nagtawanan silang lahat habang siya ay nagngingit-ngit sa galit. Umupo siyang muli at tinungga ang alak na nasa harapan niya. Gagawin ko ang lahat kahit magkaabusan pa kami ng yaman, mabawi ko lamang ang babaeng pinakamamahal ko. Akin ka lamang Ramona. Hindi ako papayag na hindi kita mabawi sa Harold na yan. Kung kinakailangang agawin kita sa pamamagitan ng dahas ay gagawin ko. Makasama lamang kitang muli. Paiibigin kitang muli hanggang sa ako na muli ang mundo mo. Mahal na mahal kita Ramona. Bakit napakadali mo naman akong ipinagpalit? Ang sabi mo, mahal na mahal mo ako. Nasaan na ang pagmamahal na yon? Hinanap kita. Hinintay kita. Dahil pinanghawakan ko ang pagmamahal mo. Kung sana'y pinakinggan mo lamang ako, hindi sana nangyari ito. Hindi mo sana kasama ang lalaking yan at ako sana ang kasama mo at katabi sa pagtulog. Mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo. Bulong ng isip niya. Kinuha niya ang bote ng alak at tinungga ito. Tama na yan bro. Ako na maghahatid sa iyo pauwi sa bahay mo. Wika ni Alvin. Mahal na mahal ko siya bro. Bakit ang bilis niya akong pinalitan sa puso niya? Lumuluhang saad niya. Naiintindihan ko bro. Tama na yan at lasing na lasing ka na. Namalayan na lang niya na may umaakay na sa kanya pababa ng hagdan. Habang pauwi si Ramona sa mansyon ay litong-lito ang utak niya. Hinanap niya ako sa loob na 5 taon? Para saan? Hindi ba't may fiancé na siya at ikakasal na sila? Nakita ko pa si Patricia sa lobby ng kanyang hotel at base sa kilos niya ay may relasyon sila. Ang sabi niya, hinintay niya ako at akala niya ay may relasyon kami ni Harold. Wala siyang kaalam-alam na kapatid ko ang taong pinagseselosan niya kung nagseselos man siya. Pero may Patricia na siya, kaya ano ang sinasabi niya na hinintay niya ako? Bulong ng isip niya. Okay ka lang Munchkins? Wika ng kapatid niya. Yes, okay lang ako. May mga bagay lang na gumugulo sa utak ko. Saad niya. Mahal mo pa siya no? Tudyo ng kapatid niya habang umingisi. Kung may nararamdaman man ako sa kanya, hindi na mahalaga yon dahil may asawa na siya. Kung may asawa na siya, bakit wala siyang suot na singsing? Napasulyap siya sa kanyang kapatid. Kung gusto mo, madali lang yan. Pwede ko siyang ipaimbestiga tulad kung paano kanya pinahanap sa mga private investigators at sa kaibigan niya CIA. Natatawa nitong wika. Napamaang ang labi niya. Anong ibig mo sabihin? Pinahanap niya talaga ako sa loob ng 5 taon? Saad niyang hindi makapaniwala sa mga narinig. Yes, lahat ng iyon ay hinarang namin ni Dad para maprotektahan ka. Ibig sabihin, mahal niya ako? Pero paano si Patricia? Naguguluhan ako kuya, di ko alam kung ano ang totoo. Dapat ay pinakinggan ko muna ang paliwanag niya bago ako umalis noon. Wika niya habang lumuluha. Huwag kang mag-alala, aalamin natin ang totoo Munchkins. At pinahid nito ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Nagising siya sa halik at yakap ng kanyang anak. Mommy, wake up! It's time to eat breakfast. Yaya cook bacon hotdog and egg. I'm hungry. Get up! Wika ng anak niya habang ginigising siya sa kanyang mga yakap at halik. Baby, it's too early. Inaantok niyang tugon. No, Mom. It's already late. Pagmamaktol nito. You promised me you will take me to the mall today. Naiiyak nitong wika.
Tumingin siya sa orasan na nasa side table ng kanyang kama at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niyang mag-aalas 10 na. Oh my God, tanghali na pala. Napabalikwas siya ng bangon. Niyakap niya ang kanyang anak at hinalikan sa dalawang pisngi nito. I'm so sorry, sweetheart. Go to the kitchen. I'll be there in 2 minutes, okay? Wika niya. Dumiretso na siya sa banyo upang ayusin ang sarili. Maya-maya na lamang siya maliligo bago sila umalis dahil ayaw niya magtampo ang kanyang anak. Matapos silang kumain ay inutusan niya ang kanyang yaya na bihisan ng kanyang anak. Siya naman ay mag-aayos na rin. Pababa na sila ng hagdan nang makasalubong niya ang kanyang kapatid. Hey Munchkins, saan ang lakad nyo? Sa mall. Nag-promise kasi ako kay Vince na dadalhin ko siya sa mall today. Litanya niya. Sasama ako. Wala din naman akong gagawin ngayon dahil araw na linggo, kaya sasamahan ko na lang kayo. Wow, that's good. Mas lalo mag-i-enjoy niyan si Vince at magiging masaya yun pag nalaman niyang kasama ka. Did you hear that, baby? Your Papa Harold is going with us. Masaya niyang balita sa kanyang anak na makulit. Yippee! Kasama si Papa Harold. Magpapabili ako ng new toy. Masayang wika ng kanyang anak habang tumatalon-talon pa. Okay guys, let's go. Aya ng kapatid niya. Ang mga bodyguards naman ay nakakonvoy lamang sa kanila habang binabagtas ang China Mall. Pag-aari nila ang lahat ng China Mall sa iba't ibang panig ng mundo. Dati-rati ay tinatanaw lamang niya ang China Mall, hindi niya akalain na pag-aari niya pala iyon. Sa kanya nakapangalan ng mall na iyon kahit noon pa man na wala siyang kalam-alam na mayaman pala ang tatay niya. Napapangiti na lamang siya sa tuwing maaalala niya kapag namimili siya ng damit sa palengke at nakikipagtawaran sa tindera sa halagang kaya niyang bilhin. Kuripot nga daw siya, sabi ng tindera sa palengke. Samantalang ang China Mall ay naghihintay lamang pala sa kanyang pagdating. Nakarating na sila sa mall at halos lahat ng madaanan nilang empleyado ay yumuyukod at gumagalang sa kanila. Puro matatamis ng ngiti ang iginawad niya sa mga ito. Habang naglalakad sila patungo sa toy store ay napatda siya sa kinatatayuan, napatingin siya sa kanyang anak na karga-karga ng kapatid niya. What's wrong? Tanong ng kanyang kapatid. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig, kaya't sinundan na lamang nito ang lugar kung saan siya nakatingin. Calm down, huwag kang magpapahalata. Kasama natin ang anak nyo. Wika ng kanyang kapatid. Tatalikod na sana siya at hihilahin sila sa ibang direksyon nang biglang magsalita si Miguel sa may likuran niya. Good afternoon, ani Miguel. Napatingin siya dito at sa kasama niyang babae, walang iba kundi si Patricia. Good afternoon din sa inyo. Bati niya sa kanilang dalawa na may ngiti sa labi. Nakita niya ang pagtitig ni Miguel sa kanyang anak. May kung anong takot ang lumukob sa kanyang pagkatao sa paraan ng pagtitig na iyon. Good to see you both. Mauna na kami. May mga pupuntahan pa kami. Kinakabahan niyang wika. Sino ang cute na batang ito? Nagtatakang tanong ni Miguel. Papa, I'm thirsty. Can we get something to drink? Saad ng kanyang anak sa kanyang kapatid. What do you want, buddy? Let's go. I'm also thirsty. Wika ng kapatid niya. Excuse me guys, we have to go. Good to see you again, Mr. Montenegro. Paalam ng kanyang kapatid na pinagpapasalamat niya. Lumingon ako sa kanila at nakita kong nakatayo pa rin si Miguel at matamang nakatitig sa amin. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkalito. Kita ko rin sa kanyang mga mata ang saya nang makita niya ang anak ko. Naramdaman kaya niya ang lukso ng dugo? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, may mga matang nagmamatsyag sa amin. Kanina pa ako palingon-lingon at hindi mapalagay. Tiningnan ko ang aking kapatid at ang aking anak habang masayang namimili ng laruan. Napangiti ako na makita kong masayang-masaya ang aking anak. Pero sa isang banda, ay nag-aalala ako. Pakiramdam ko ay nagdududa si Miguel sa katauhan ng aking anak. Hindi niya dapat malaman na anak niya si Vince. Hindi pa sa ngayon. Hanggang kailan itatago ni Ramona kay Miguel ang tungkol sa kanilang anak? At may chance pa kayang manumbalik ang naudlot nilang pagmamahalan?
sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!